Nilinaw ng PHIVOLCS na walang kaugnayan o kinalaman sa pinaghahandaang The Big One ang naranasang sunod-sunod na lindol sa bansa. Ipinunto naman ang ahensya ang kahalagahan ng mga ikinakasang earthquake drill. Si Rod Lagusad sa detalye. Nitong mga nakaraang araw at linggo ay halos sunod-sunod ang malalakas na lindol na nararamdaman. Dito sa Metro Manila, nito lang ay naramdaman ang lindol mula sa Manila Trench. Ayon sa PHIVOLCS, wala itong kaugnayan o kinalaman sa pinaghahandaan at binabantayan na West Valley Fault o ang posibleng The Big One. Ang naturang fault ay may habang 100 kilometers mula sa Bulacan, Rizal, dito sa Metro Manila hanggang Cavite at Laguna. At base sa haba nito ay may kakayahang magdulot ito ng magnitude 7.2 na lindol. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, huling gumalaw ang West Valley Fault noong 1658. Anya, mula sa carbon sample data na meron sila, ito ang pinagbasehan ng recurrence interval o ang paggalaw ng West Valley Fault na tuwing 400 hanggang 600 years, kaya tinataya na posibleng mangyari ang The Big One sa 2058. But of course, it's not an exact calculation. It could be earlier or it could be later or it could be between 400 years to 600 years or it could be on the upper limit, the 600 years, which is 200 years from now. So, meaning we are on the expected range ng paggalaw ulit ng West Valley Fault. Dahil dito mahalaga ang paghahanda tulad ng pagsasagawa ng National Simultaneous Earthquake Drill, lalo na para dito sa Metro Manila na maapektuhan ng paggalaw nito. Bawat rehiyon sa bansa ayon sa PHIVOLCS ay may maituturing na The Big One at ito ang para sa National Capital Region. Based on based on our studies, we expect around 33,000 casualties. It's sa Metro Manila lang yan. And if we include other provinces nearby, Pampanga, Laguna, Bulacan, that would go as high as 48,000 or 50,000. Yung assumption dyan, yung 32,000, ay inassume niya na like 6 p.m. So nagsisiuwian yung mga tao. Binigyan din niya na imposible na maging 100% na handa, pero maganda na mas aware o alam na ng tao ang tungkol sa banta nito kumpara noong nakaraang 20 o 30 taon. We really have to follow and participate in earthquake drills. And siseryosohin natin kasi yung drills naman kasi it builds muscle memory. And during actual events, yung response natin would come out naturally. Ang mga istruktura naman na nakatayo sa ibabaw ng fault ay inaasahang guguho, pero kahit na malayo dito ay posibleng maramdaman pa rin ito, lalo't inaasahan ng intensity 8 na lakas sa NCR. Kaya paalala ng PHIVOLCS, dapat sinisiguro na matibay o earthquake resilient ang pagkakagawa ng mga bahay o gusali. Sa huli, ayon sa PHIVOLCS, normal lang na nakakaranas ng lindol ang bansa dahil ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire at ito ang realidad na meron tayo. Kaya iba yung paghahanda pa rin ng bawat isa ang kailangan, lalo't wala pang teknolohiya ang may kakayahang makapagsabi kung kailan at kung saan maaring magkaroon ng lindol. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.